Di ba? Kasi ang isang bagay po kung hindi pa talaga para sa inyo, huwag niyong ipipilit. No? Kasi kayo lang din ho ang mapapahamak. No, kung hindi pa talaga kayang bayaran, kung talagang hindi pa uubra, disapprove pa ng disapprove, huwag niyo muna. Hayaan niyo, darating yung araw ninyo. Darating ho yung panahon para sa inyo. Baka ho hindi pa talaga pinag-aadya ng ating Panginoon Diyos na kayo ay magkaroon ng utang. May nagtanong sa akin, di na nga po ma-approve yung tamang info. Ang may mali dyan, yung OLA. Alright, maraming salamat po sa panibagong katanungan po na pinadala niyo po sa akin. No, pero bago ko ito sagutin, imbitahin ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Ito pong ano na to, itong tanong or comment na to is nagmula po ito dun sa maling pangungutang. Okay? Maliwanag na estafa. Okay? Nag-comment po kasi siya na di nga daw ma-approve yung tamang info, ang mali dyan yung OLA. Okay? Well, totoo naman hong mali itong mga abusadong online lending apps na to. Kasi ito po yan, sa credit ho kasi, credit is a privilege, not a right. Okay? Explain ho natin mamaya yan. Okay? Kasi po, ang parang po lumalabas ho kasi dito na kung tama na yung information ninyo, no, hindi kayo na-approve. So, ang gagawin, mamaliin. Parang hindi ho tama yon. Which is talagang hindi tama kasi pag napatunayan po na minali nyo yung inyong information, pwede ho kayo or maaari kayong masampahan ng kasong estafa. Kasi pandiling lang ho yan at panluloko. Kasi, for example binago nyo yung address nyo. Okay? Kuwari, nakakuha kayo ng peking ID. Nilagay nyo ng ID ng picture nyo. O, iba yung address. For example, ganun ang ginawa nyo. Makahiram lang kayo. No? Yun ang inilagay nyo sa application. Para magtugma, kung ano yung address nyo sa ID, yun ang ginagawa nyo, lalagay nyo sa application. Maliho yun. Kasi pagka napatunayan yan, na yan ipineke po ninyo. Naku po, estafa po yan. No, di kaya nagpapanggap kayo na ang trabaho nyo ganito. Napatunayan na hindi naman pala. Di ba? So, ano ho yan? May possibility po na masampahan mo kayo ng estafa. Okay, ng kasong estafa. Criminal case po iyon, may criminal liability. May kulong po siya, no, at meron pa po siyang penalty. Okay? Ano ho 'yun? Kumbaga magmamarka 'yon sa inyong sa inyong record. No? So wag niyo hong gagawin 'yun, no? Kasi kagaya ho ng sinabi ko sa inyo kanina, no? Ang pangungutang po is a privilege, no? Privilege po 'yan. Pribilehiyo, ganun ba patagalog nun, sorry. Basta siya privilege siya, no? At hindi siya right. Pagkaisip ng right kasi karapatan no? Hindi ho lahat tayo may karapatan mangutang. No? Wala ho sa atin ang may karapatan mangutang. Ang karapatan po natin is meron tayong karapatan magsalita, no? Yung karapatan natin na mabuhay, yan yung mga right natin Okay? Pero yung privilege, no, iba ho yun. Kasi yung privilege, pwedeng i-revoke yan pwedeng kunin sa'yo Pwedeng hindi ka bigyan. Depende yan sa depende yan dun sa kanilang criteria. For example po, ABC Lending, okay? Manghihiram ka kay ABC Lending. Hindi ka ngayon na-approve, no? So ikaw ngayon, ba't kaya hindi ako na-approve? Malaki naman ang sahod ko, maganda naman ang posisyon ko, ganito, ganyan, no? Most probably po, hindi ka pumasok dun sa criteria nila. Okay? Kasi hindi nyo nga right Hindi nyo karapatan manghiram Hindi porkit na maganda kinikita nyo, maganda posisyon nyo, no? May karapatan na kayong manghiram. Hindi po ganun. Okay po? Yan po dapat privilege lang. No, para yan driver's license, no? Hindi lahat po pwedeng bigyan ng driver's license. Okay? Paano po kung malabo mata ninyo? O di po ba? Hindi kayo makakapagmaneho ng maayos nun, malabo mata nyo. At unless ipakukorek nyo siya. Di po ba? Ganun po, no? Kasi yung iba napapansin ko, nagagalit pagka yung hindi napapahiram.
Okay? May ganyan, marami ho kaming cases na ganyan. Actually, marami pang tumatawag sa amin. Nagagalit pa sa amin, minumura kami, no? Iko-complain daw ho kami sa sa SEC, sa DTI, no? Kasi daw hindi sila pinahiram, no? Hindi ho ganun kasi, no? Hindi ho lahat kasi ng tao, no? Po pwede o may right manghiram ng pera. No, privilege po, yes, no. Kaya nga ho, lagi kong sinasabi sa inyo, no, na kailangan po ayusin ninyo yung inyong credit standing. Kasi doon nakabase yun. Okay, paano niyo magagawa yun? Kasi ganito yan. Itong mga abusadong online lending apps na to, no, pagka yan, hindi sila member o hindi sila submitting entity, bali wala ho kahit magaling kayo magbayad dito sa mga abusadong online lending apps na yan. Wala hong wala hong dating o wala kayong record, no? Hindi magiging maganda ang credit standing ninyo. Kasi wala kayong record sa CIC. Kahit anong ganda ho ng pagbabayad niyo sa mga yan. Ganun ho yung mga yan. Okay? Kung kayo po nakapanghiram sa mga bangko lending financing, okay, tapos maganda ang record niyo, yun maganda credit standing niyo. Pwede kayong manghiram. It's your privilege nyo yun. Kasi maganda kayong magbayad no? Tapos, ito pa yan, no? Ngayon, kung baguhan lang kayo, let's say, 1 year pa lang kayo nakakapaghanap buhay, hindi pa kayo nakakapanghiram. Napakaliit po, or very slim, ang possibility na mapahiram ho kayo kung kayo ho walang savings account. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, kailangan, simulan nyo sa save. Kahit 1,000 pesos, tapos every payday, 100. Kasi pag nakita ng bangko yan, na kayo may savings, kayo ang lalapitan. Ibig sabihin kasi yun sa bangko nun, meron kayong may sense of tawag dito, yung marunong kayong mag-impok. No, meron kayong, nag-iisip nyo na yung future nyo. Ganun sila. Ganun nung nila. Ako sa akin, yun yung yun yung take ko doon kasi ganun ang ginawa ko. No? Nag-save ako ng 1,000 pesos, tapos 100. Nagulat ako, may lumapit sa aking credit card. No? Bangko. Pinaano ko ng credit card. Okay? So, yun kaya ganun ang ganun ang take ko sa kanya, ganun ang tingin ko. Which is ganun din naman ang nangyayari doon sa iba. Kasi wala pagbabasihan, no? Pagka wala ka kasing savings, walang pagbabasihan ng bangko kung kaya mo magbayad Di po ba? So ngayon, dun magsisimula 'yon. Pagka ginandahan mo ang pagbabayad sa credit card, ayan na. May personal loan nang pupunta sa iyo. May salary loan nang pupunta sa iyo. Ayan, kung may housing na, may car loan na, kung ano-anong klaseng loan na ang lalapit sa inyo. Okay? Kasi kumbaga, yung tiwala ng mga creditors, nakuha nyo na. No? Kasi nga, maganda yung credit standing ninyo. No? So, yung privilege nyo, hindi nawala. Ngayon, ito yan. Pagka naman, for example, binigyan kayo ng credit card, napahiram kayo nabigyan kayo ng privilege na magkaroon ng credit card at hindi nyo siya binayaran, yun ang masakit. Marirevoke naman ang privilege ninyo. Kahit saan kayo ngayong bangko mag-apply ng credit card, hindi kayo mabibigyan. Kasi may marka kayo. Magkakamarka kayo sa CIC. Not only that, no? Pati ho sa NFIS. Napakahirap po pag sa NFIS kayo nagkaroon ng marka kasi habang buhay nandun yun. Kaya nga negative file information system yun. Lahat lang ng negative nandoon. Wala positive ron. Credit. Puro negative credit ang nandoon. Pagka kayo 90 days, pataas, doon kayo mapupunta sa NFIS. Napakahirap pagka kayo doon napunta. Napakahirap ayusin yan. Unlike kasi sa CIC. Sa CIC pagka member na CIC yan, no? Nagkaroon kayo ng palya. Binayaran nyo, maayos yun. Kasi good and bad po ang nasa Credit Information Corporation. Okay po? Sana lang na nabigyan ko to ng linaw. Kasi po, kagaya nga nung comment na to, di nga po ma-approve yung tamang info. Ang may mali
dyan yung OLA. O, tama naman po. May mali talaga yung mga OLA kasi nga po, makitaan ka lang ng ID, di ba? Malaman lang na yung iyong phone number is connected sa e-wallet. Ala, magpapautang na yan without them thinking. No? Kasi hindi naman nagka-credit investigate yan, hindi nag-verify yung mga yan. No? Basta yan, meron kang ID, tsaka yung pula, o sige, bigyan na. Di ho ba? Tapos, kagaya yung sinabi nyo, hindi kayo na-approve kasi nga matama yung info nyo, huwag nyo mamaliin. Kasi pagka yan, minali nyo at napatunayan po, no, na minali nyo yung mga information nyo. Naku po. There's a possibility po na makakasuhan kayo ng estafa. Criminal case po yun. No? Bukod sa makukulong na kayo, may penalty kayo, magkakamarka pa kayo dun sa inyong NBI tsaka sa police clearance. Yun po ang napakahirap. Excuse me po. Diba? Kasi ang hirap linisin. Ang pinaka-importante ho kasi pangalan eh. Yun ho yung ini-explain ko kanina. Kasi yung pagkakaroon po ng privilege, yun po is dapat yung sa pangalan ninyo. Wala ho kayong mancha. May mancha man, sige. Wala naman taong perfecto eh. Di ba? Ang ibig ko ba lang sabihin is, at least kahit papano maganda po ang pagkakakilala sa inyo. Yung pagkatao nyo. Kasi importante yan, meron kayong mukhang iaharap sa lahat ng tao. Hindi yung tago kayo ng tago, di ba? Hindi, sa akin kasi, yun eh. Naranasan ko kasi yan. Nung nagkaroon ako ng problema sa credit card ko. No? Talagang tinataguan ko dati. Kaya lang sabi ko, mali eh. Hindi tama. No? Tsaka tapos may nakapagsabi pa sa akin na hindi mo dapat anuhin yan, taguan yan. Harapin mo, ginawa mo yan. Diba? So, kinausap ko po sila, no? Yung mga credit card companies, nanghingi po ako sa kanila ng payment options, no? So, tinupad ko yung payment options, no? Natapos ko siya. Kaya lang, hindi ko ganun kadali. Hindi ko porkit na bayaran mo yun, papautangin ka ulit nila, bibigyan ka ulit nila ng credit. Hindi ko. It will take time. Napakatagal ho na panahon bago ulit maayos yung inyong credit standing. No? So, yun nga ho, sinimulan ko ulit mag-save. Nakita nila, ito, iniisip na nito yung future niya. Ito. Hindi ko alam kung ganun ang thinking nila, ha. Ako, yun lang ho ang perception ko. Kasi, nung sinimulan ko ulit mag-ipon, no, mayroon na naman, may nag-offer na naman. At na-approve naman ako. But, simula nung na-approve ako na yon, hindi ko na ho siya sinira. No, ayan naman, katakot-takot naman ho talaga ang pasok ng dating ng mga offers. No? Nagugulat na nga ho ako eh. 'Di ba? Ako sa totoo lang kasi meron ho akong certain bank lang na na doon ako depository at doon din ako yung credit card doon din. Okay? Kaya kung nagtataka ho, may ibang mga marketing agencies tumatawag sa akin, kaya doon ako nagagalit. Kasi paano nila nalaman yung information ko? Yung cellphone number, yung email address, 'di ba? Sabi ko, pagka ganyan, iko-complain ko kako kayo sa SEC kasi hindi tama 'yan eh. No? Saan nyo ako nakukuha yung number ko? Saan nyo nakukuha yung email address ko? Sasabihin, isa daw sa may nag-refer daw sa akin. Kalukuhan, sino ka ako magre-refer sa akin? Sige nga, sino yan kako? Hindi naman nila masagot. Kaya ako sinasabi ko sa kanila, never mulit ako pwedeng tawagan. Iburahin nyo ako sa system nyo yan. Hindi ka ako po pwede. Kasi kukumpin ko ako kayo sa National Privacy Commission, sa NPC, and even sa SEC, kukumpin ko sila. Kasi wala naman ako pinagbibigyan ng information ko eh. Diba? Not unless nagpunta ako sa bangko mo, nag-apply ako, yun. Wala akong problema. Tawagan mo ko ng tawagan, email mo ko ng email. Pero, yung hindi naman ako nag-a-apply, magugulat kami, tatawag sa'yo, magtaka ka ba? Paano nalaman yung number mo? Diba? Doon ho, mag-iingat kayo sa mga ganun. Kasi ginagamit ho ng mga scammers yan. No? Sasabihin, approve ka, 150,000. Pagka narinig nyo, 150,000. Kayo, kara-kara ka na. Sasabihin niya, para makuha yung 150,000, kailangan mo ng 50,000. Mag-deposito ka sa ganitong No? O di kaya mag-transfer ka sa ganitong e-wallet. Wala na. Scam na ho yun. Ni singkunduling doon, wala na kayong makikita ron. Pag yun, nagawa ninyo. Huwag mo kayo magpapapaniwala sa ganyan.
Ano po, pagka ho too good to be true, wag ho kayong wag ho kayong maniniwala sa mga ganon, no? Pero ito, balik ho tayo dun sa yung kagaya nun. Huwag niyo hong mamaliin ang information ninyo, no? Huwag ho kayong kumbaga sumugal. Huwag kayong susugal na na babaguhin yung information niyo para kayo ma-approve, no? Baka sa ngayon kasi hindi pa kayo qualified. Antahin niyo kayong maging qualified. Darating ho yung panahon ninyo. No, kasi pagka pinilit nyo yan, baka mamaya ho, bukod sa masampahan na kayo ng kaso, estafa, magkaano-ano kayo, magkabaon-baon kayo sa utang. Di ba? Kasi, ang isang bagay po kung hindi pa talaga para sa inyo, huwag niyong ipipilit. No? Kasi kayo lang din ho ang mapapahamak. No, kung hindi pa talaga kayang bayaran, kung talaga hindi pa uubra, disapprove pa ng disapprove, huwag nyo muna. Hayaan nyo, darating yung araw ninyo. Darating ho yung panahon para sa inyo. Baka ho hindi pa talaga pinag-aadya ng ating Panginoon Diyos na kayo magkaroon ng utang. No, kumbaga alam niya na hindi nyo pa kayang magbayad. Huwag nyo hong ipipilit kasi kayo lang din po ang mapapahamak. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.